Panawalan ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang kinikinakin ang sarili natin at mawalan ng unarin. Dahil sa ito sa atin ang Panahon na ng pagbabago, at magmunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Anong ulit nang napatunayan ng Pilipino ang husay at takas, kagandahan at talento. Ang makipagpaligsahan kahit anong oras, bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Magandang araw po muli sa ating lahat mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy na pagsama at patuloy na pagsuporta po dito sa ating channel. Okay? At pag-usapan po natin itong naganap naman kahapon mga kaibigan, na kung saan ay doon sa committee hearing na pinangasiwaan po pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros mga kaibigan. Okay? So, gaya ng inaasahan ng mga kaibigan ay walang kibuloy. Walang, sabi ni Nora Honor, walang himala, no? Sabi naman natin mga kaibigan, walang kibuloy. Walang kibuloy na dumating sa Senado. No, mga kaibigan? So, walang kibuloy na dumating sa Senado, sa kabila ng napadalhan na po ito ng subpina, ay talagang nagmatigas po si Kibuloy at hindi po umattend doon sa committee hearing na pinangasiwaan po pinangunahan nitong si Senator Risa Hontiveros, no mga kaibigan. Ngayon, ito ang siste. Itong kwento diyan mga kaibigan, no, kahapon sa committee hearing ay tulad po noong mga nakaraang committee hearing ay wala rin pong nakasama. Walang nakasama itong si Senator Risa Hontiveros doon sa pagharap, no, pagharap doon sa mga witness at mga biktima. No, mga kaibigan, so nag-iisa si Risa Hontiveros na nagtatanong. Pero meron po siyang kasama na hindi naman po nagtatanong, kumbaga na doon lang para sa ganon ay matuloy yung dahil sa hindi nga dumating, di ba? Hindi nga po dumating etong si Kibuloy, no? Kinakailangan po kasi na merong kasama na senador sa committee hearing para
makapagpasya kung iko-contempt ba yung hindi umaten sa kabila ng meron ng subpoena, di ba? So nandoon po si Senator Coco, di ba? Senator Coco. Okay. So nung wala nang kibuloy, di ba? So nagkaroon na ng hatol, di ba? Nagkaroon na ng hatol dahil naroon si Senator Ontiveros, tapos naroon si Senator Coco Pimentel, di ba? Naroon, then nagkaroon na ng pasya na ipapa-aresto na etong si Kibuloy doon sa cite in contempt, di ba mga kaibigan? Cite in contempt. Okay? Ngayon, eto pa siste. Eto pa kwento. Oh. Sabi niya, okay, Precious Heart Biernes, shout out. Okay? Sabi niya, Precious Heart, sabi niya ay paano aaten yung mukong na manyakis na Kibuloy na yon? Takot tapos ipapasubo pa niya ang mga tao niya. Baliw na yon. Shout out sa lahat na viewers mo, sir, at sa mga BBM supporters. Sabi yan ni Precious Heart Biernes. Shout out sa iyo, Precious Heart Biernes. Okay? So ito ngayon mga kaibigan, di ba? So naibaba na yung pasya dahil meron dalawa no? Nandoon si Senator Coco at si Senator Ontiveros na ipapa-aresto, isa sa na cite in contempt na itong si Kibuloy, di ba? Ngayon ito. Umentra mga kaibigan. Umentra ang hero ni Kibuloy. Umentra yung tagapagligtas ni Kibuloy. Ang galing nga mga kaibigan. Di ba si Kibuloy ang anak ng Diyos? Yung anak ng Diyos tagapagligtas. Bakit tila si Robin Padilla ngayon ang tumatayong tagapagligtas ng anak ng Diyos? Nagtatanong lang tayo mga kaibigan. Nagtatanong lang tayo. Okay? So ito na sistema mga kaibigan. Enter the Robin. Diba? So enter the Robin. R2 shout out. Okay? And enter the Robin. Ngayon mga kaibigan, pagpasok ni Robin Padilla, drama. Drama mga kaibigan. Ito panoorin natin at pakinggan natin kung ano yung sinabi ni Robin Padilla mga kaibigan. Ano ang sinabi ni Robin Padilla pagpasok niya doon sa committee hearing? Diba? Ito. Pakinggan natin. Ano ba yun? Where are you? So, pakinggan natin mga kaibigan si Robin Padilla. Aking pong tinututulan ang naging pasya na ulit pagpaumanhin niyo po ninyo. Aking pong tinututulan ang naging pasya na ma-contempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Meron pang pagpaumanhin po ninyo na akin pong tinututulan ang pagka-contempt kay Pastor Kibuloy. With all your respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito.
ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasagaduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. Okay. So yun mga kaibigan, di ba? Sabi ko nga kanina, di ba? Nagumpisa ang committee hearing na ang kasama lamang o sinamahan lamang si Senator Hontiveros ni Senator Kiko, no mga kaibigan, ay Senator Coco, no? Para lamang dahil nga doon sa alam naman na expected naman na siguro nila na hindi darating etong si Kibuloy, no mga kaibigan. Ngayon hindi naman po pwede kasi na magpasya na i-cite in contempt etong si Kibuloy nang nag-iisa lamang si Risa. So sinamahan po ni Senator Coco. Ngayon, nung makapagpasya na yung dalawa, no, na isa-cite in contempt na po itong si Kibuloy, ay umentra itong si Robin, di ba? At talaga namang alam niyo yun, di ba? Oy! Wag nang ganyan, Robin. Wag mo kaming daanin sa mga ganyan mga mababang tone na pangungusap mo. Hindi kami ang ginagawa mong tanga, kundi ang sarili mo. Namumuro ka na. So, pasok si Robin. Pasok si Robin para isalya, no, para iligtas itong si kaibigan niya na sinabi niya pa, di ba sabi nga ni Robin mga kaibigan, during pa sa termino ni GMA ay magkasama na, di ba? Magkasama na itong dalawa, si Robin at saka si Kibuloy, no mga kaibigan. And sabi pa rin ni Robin, di ba, noong panahon ng kampanyahan, lumapit din siya, di ba? Lumapit din siya kay Kibuloy. Pero ang sabi ni Robin ay ni isang kusing daw, di ba? Ni isang kusing ay hindi daw siya hiningan ni Kibuloy, di ba? So paglapit na ron, tinulungan siya ni Kibuloy, walang hinihinging kapalit. Akala niya lang 'yon, di ba? Akala niya lang 'yun na walang kapalit. Pero meron palang kapalit na inihingi ngayon. Di ba? Ano ang kapalit na hinihingi ngayon? Eto nga na nahaharap siya. Nahaharap siya ng mga kaibigan at kinakailangan siyang i-cite in contempt, di ba? Eto na yung kapalit. Di ba, kinakailangan nilang tulungan ngayon si Kibuloy. Kinakailangan nilang iligtas ngayon si Kibuloy. Di ba? Kaya nga, pasok bigla itong si Robin Padilla at sinabi niya na ay buong, buong kapakumbabaan, buong kapakumbabaan na ipinapahayag ko yung aking pagtutol doon sa naging pasya na i-contempt etong si Pastor Kibuloy, no? Ngayon eto mga kaibigan. Eto pa isa. Ngayon ko na rin babanggitin ito. Sandali lamang patitingnan ko kung nai-upload ko ha. Okay. Okay. So wala, hindi ko na i-upload, bukas na lang 'yan. Okay? So ito mga kaibigan, di ba? Gusto ko lang i-call out si Robin Padilla, no mga kaibigan. Same thing ng pag-call out natin kanina, doon sa unang live natin kanina, ng mga kaibigan, that you as a senator, no? Senator ka ng bayan. Inihalal kayo, iniluklok kayo ng bayan ng mga Pilipino para magsilbi sa bayan. Hindi para pagsilbihan ang interes ng iisa. Pinagkatiwalaan kayo ng mamamayang Pilipino dahil nakita ng mamamayang Pilipino bunga ng pambobola ninyo noong panahon ng kampanya na kayo ay magtatrabaho para
sa kapakanan at interes ng bayan. Hindi para sa interes ng iisang tao lamang. Pangalawa, pangatlo na pala. Pangatlo, dapat mong tandaan, no, dapat mong tandaan, na yung ginagawa ng kasama mo na si Senator Risa Hontiveros ay aid for legislation. Okay? And karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ang totoo. Di ba? Kasi doon sa mga sinabi ng mga witness, di ba? Nalaman na namin yun eh. Nalaman na ng taong bayan yun eh. Narinig na ng taong bayan yun. Pero gusto ring marinig ng taong bayan yung other side of the story. Di ba? Kasi kung isang side lamang ang malalaman ng taong bayan, pwedeng mauwi sa pagkaligaw. Di ba? Pwedeng magbibigay ng opinion, magbibigay ng konklusyon yung mga makikinig, maliligaw sila. So, karapatan ng taong bayan na malaman din ang katotohanan sa pamamagitan na marinig ang istorya sa bawat panig. Di ba? And trabaho ninyo bilang mga senator. Di ba? Dahil mayroong mga committee hearing na ganyan. Na kapag ka naglahad kayo at nag-imbestiga kayo ng mga problema at suliranin, di ba? Kinakailangan ilahad ninyo, ano ang problema? Ito ang problema. Ano ang katotohanan sa kabila ng mga problema na yan? Ito. Karapatan yun ng mamamayang Pilipino. Ngayon, sa ginawa mo, na pagpasok doon at sabihin na buong kapakumbabaan na sinasabi ko yung aking pagtutol doon sa pag-contempt kay Pastor Kibuloy, yun ay isang napakalaking katangahan. Oo, karapatan niyo yun. Di ba? Oo, karapatan niyo yun eh. Di ba? Karapatan niyo yun eh. May rules, di ba? Pinag-uusapan ninyo yan. Di ba? Pero ang tanong doon, lagi kang wala, lagi kang huli. Nung nakaraan, nandun ka, sabi mo makikinig ka lang. Hindi ka naman nakinig. Pagkatapos nagsalita ka, binanatan mo yung mga witness. Tapos ngayon, wala ka naman doon, pero bigla ka na lang pumasok nung ibaba na yung pasya tungkol sa contempt para kay Kibuloy, sasabihin mo, buong kapakumbabaan, no, ipinapahayag ko yung aking pagtutol doon sa pag-contempt. Hindi tama 'yon, di ba? Hindi tama 'yon, no? So pinapakita lamang dito mga kaibigan ng isang napakahusay. Number 1 sa Senado. Idol. Dalawa pala sila idol ng bayan eh, no? Isa sa mga idol ng bayan, Robin Padilla, mga kaibigan. Di ba? Na bias at isa pa ay masasabi natin na nagdadamot ng katotohanan sa taong bayan. So alam nyo na mga kaibigan, alam nyo na, baka naman mabola pa kayo sa mga susunod. Kung hindi man tatakbo ng senador yan, baka tatakbo yan ng medyo mas mataas pa na posisyon. Alam nyo na mga kaibigan, nalalapit na 2025. Nalalapit na naman ang 2028. Alam niyo na. Mga kaibigan, nakakasawa na itong mga tao, mga ganitong klase mga tao na nanligaw ng gusto sa mga Pilipino pagkatapos gago lang din pala, di ba? Oh. Sabi dito ni Nixon Mendoza, take note hindi nakatakip yung mukha ng witness kanina. Ano, Robin? Takot ka magtanong kasi credible yung witness? Takot ka masoplak? Di ba? Kaya nga hindi siya pumunta rin eh. Pumasok na lamang siya, nakayuko pang ganun kalam, di ba? Yung aking pong nire-respeto, yung aking ginagalang.
Mga kaibigan. Pero mga kaibigan, sa palagay ninyo, ito dapat po ninyo i-comment sa ating comment section na mga kaibigan. Sa palagay po ninyo, yung pasya na ipa-aresto etong si Kibuloy dahil sa patuloy niyang pagmamatigas na hindi pagpunta o pag-attend sa mga committee hearing, sa palagay ninyo mga kaibigan, magkakaroon kaya ng bisa? At kapag ka nag-usap-usap na yung mga senador, no, mga kaibigan, sa palagay po ninyo, ay mababaliwala kaya yung pasya nung dalawa, si Senator Hontiveros at saka si Senator Coco, na ipa-cite in contempt o ipa-aresto etong si Kibuloy, mga kaibigan. Kung bakit ko naitanong ito, may panawagan din po kasi si Trillanes. Si Trillanes may panawagan, mga kaibigan, no? Ang sabi nga niya ay meron binanggit si Trillanes na na itong mga senator daw, dahil galing doon si Trillanes, di ba? Galing doon si Trillanes, ay medyo madali daw mayanig pagkataong bayan na ang nagsasalita, no? So ang panawagan ni Trillanes, mga kaibigan, ay kalampagin natin ang Senado. Kalampagin natin ang Senado at ipakita sa taong bayan kung ano yung dapat na nauukol na malaman at makita ng taong bayan, no, mga kaibigan. So kung meron po kayong mga komento, type na lang po dyan sa ating comment section sa baba, and don't forget to like and share po yung ating video para sa ganun ay marami pa po tayong makasama at makapanood nitong mga tinatalakay natin dito sa ating channel, na mga kaibigan. Pangarap Babush. para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.